Good day, nandito ako para ipakita kung ano ang pinagkaiba ng big lookup tsaka ng edge lookup, tsaka kung paano sila gamitin. So, ang mga lookup functions ginagamit natin para makakuha ng data um, sa loob ng isang table, depende sa value na binigay nyo. So, for example, meron tayong sample ditong table para sa VLOOKUP na gagamitin natin para maghanap ng data. So, for example, gusto nating hanapin ah, ang mga data tungkol kay Charlie or para kay Charlie. For example, gusto natin makita yung age niya at yung site kung nasan siya. Gagamitan natin siya ng VLOOKUP. So, for example, lagyan natin sa cell reference, which is yung hahanapin natin, ay si Charlie. Gusto natin mahanap yung age niya. So, gagamitin natin yung VLOOKUP function. Ang lookup value, sino nga bang hanapin natin? Si Charlie. Or anong data ba kaninong data ba yung hanapin natin? So, kay Charlie. Tapos yung table array o yung table na hahanapan natin ng data. So, basically ito yon. I-highlight lang natin yung buong table. Pwede natin i-highlight yung kasama yung unang row. Pero since hindi naman sila gagamitin, pwedeng gamitin lang natin is yung puro names lang. Ayan. Ayan. So, pwede nyo i-lock yung table array o yung mismong table by pressing F4 para nakalock siya. Kasi pag hindi nyo ginawa, for example, hindi nyo ginawa, tapos dinrag nyo to ng pag ganito, yung table, highlight yung table, bababa siya ng isang row. Ganyan. So, ibig sabihin hindi siya nakalock. So, pag ginawa nyo uli yun, at diniretso nyo hanggang dito yung pag-copy ng function, same lang din. Bababa lang siya ng bababa. So, hindi na valid yung table nyo. So, iba na hinahanap niya or hindi niya na mahanap yung value na hinahanap nyo. So, ulitin natin. Ayan. So, again, kung gagamitin yung paglala, kung kailangan yung gawin ng multiple times yung VLOOKUP. Ayan. So, for this example, try natin i-lock siya. Ayan. Column index. Column index, since VLOOKUP nga or vertical siya, by column yung pag-i-index niya ng data. So, yung unang data mo, yung hinahanap mo, ginagawa niya na o nilalagyan niya na ng index 1. Then susunod, 2, 3, and so on. So, nasa nga ba yung data na hinahanap natin? Nasa anong index siya? So, gusto natin mahanap yung edad ni Charlie. So, nasa index 2 siya. So, lagyan natin 2. Sorry, 2. Tapos yung range lookup, approximate match, mas maganda lang ginagamit to kung naka-alphabetical order yung data niya. But for kung hindi naman or sakto lang naman yung data na hinahanap nyo or alam nyo wala siyang kapareho, pwede nyo gamitin itong approximate match. Pero usually ginagamit natin is yung exact match para just in case na may kapareho siyang data, hindi siya magkakaroon ng error. So, lagay lang natin is either false, yan, or 0. Sa mga old versions, yun lang ilalagay minsan 1 or 0 lang. 1 is true, 0 is false. So, lagay natin is 0. Pwede na yan. So, enter. Natin yan. 24. Which is, yun nga naman, ang edad ni Charlie, which is 24. Ayan. Dahil may kapareho siya ng edad dito, feeling ko naman, hindi yan ang hinahanap niya. So, palitan natin just to make sure. Gawin natin 27. So, yeah. So, tama nakuha niyang data. Yung site naman, hanapin natin yung site. So, same pa rin, VLOOKUP, lookup value. Yung lookup value, pwede nyo na siyang i-lock kung alam yung ito lang gagamitin yung cell for reference. Pero kung maglalagay kayo rito sa baba niya or sunod-sunod, kahit hindi na. Okay? So, again, pag gusto nyo i-lock yung cell, F4 lang. Tatanggalin, F4 lang ulit. Ibalik nyo lang siya. Pag mayroon siyang $sign, kung may $sign yung letter or yung number, it means nakalock yung specific na yun. Letter means nakalock yung column.
Pag yung dollar sign is nasa harap ng 6, nakalock yung row. Yan. So yan, nakalock yung column. So nakalock yung column tsaka yung row, nakalock yung row, nakalock yung column. Okay? So marami pwedeng paggamitan yan. Matutunan nyo na lang yan by trial and error. Kung gusto nyong mapadali yung paghanap nyo ng data or paggawa nyo ng mga formula o ng functions. So yeah. So yeah, Charlie. And then yung table array natin, ito. Ayan. And then, kung anong column hinahanap natin, which is 4. Nasa 4 ang mga sites. Then, exact match natin, 0 at site 2. Tama ba? Site 2 nga. Ayan. So, ganun lang siya. Same lang din sa iba. Kung gusto nyo yung group 5, at rank 3. Ayan. Ngayon, sa HLOOKUP naman, ang pag-index niya ay paano naman? Pa-row. Row ang indexing ng HLOOKUP. So, kung format ng table nyo ay ganito, ayan, kumbaga nakita nyo nasa yung mga names nasa taas at pa-column na, kumbaga. Tapos ito yung ano niya. So basically, ang HLOOKUP tsaka VLOOKUP depende sa table or kahit anong table na ibibigay sa inyo at gusto nyong kumuha ng isang data sa ganitong format na table or ng ganitong format table, at least may paggagamitan kayong function or may gagamitin kayong function na nababagay dun sa table na yun. So HLOOKUP, halimbawa gusto nating hanapin kay Bert. Hanapin natin data na para kay Bert. So age ni Bert, paggamit ng HLOOKUP, halos same lang din. So HLOOKUP, ang lookup value which is si Bert, table array. Like I said, pwede natin piliin yung buong table or pwede hanggang dito lang, hindi nakasama yung mismong mga names ng mga items na to. So for this example, ito lang muna pipiliin natin. Pwedeng buo. Pero ito na lang muna. Yan. Then kung nasang row index yung data na hanapin mo. So age, nasan ba siyang row index? Nasa 2. So click natin yung 2 or gusto natin yung 2. Then exact match na lang natin. At ayun nga, nakuha nga niya 23. Yan. Same din sa site. HLOOKUP, convert, table array, site, anong index ng site. So location, yan, anong index pala ng location, which is number 4. So 4, nandun yung data, exact match lang natin. Ayan, so site 3. Ayan. So yan, ganyan ang paggamit ng mga lookup functions and kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. Ayan. So yeah, katulad kanina, nabanggit ko yung about dun sa paglalak ng cell. So, for example, gusto mo hanapin yung data ni Ana or sabihin natin sunod-sunod sila. Kunin natin itong tatlo. Wala chart. Ito na lang. Yan. Kunin natin itong tatlo. Same din natin dito. Yan. So, for example, ganito. Ganito yung gagawin nyo. Gusto nyo hanapin yung age ng mga to. So, usually, ang gagamitin nyo para makapy sila is idrag nyo lang. Ayan, di ba? So, kung titingnan nyo, itong sa age natin, nakalock yung table. So, makikita nyo, ayan siya, nakalock. Ayan. So, isang table lang or specific range lang na table yung hinahanap niya kasi nakalock. Dito sa site, hindi natin nilock. So, makikita nyo, sa unang site na ginawa natin, nakapili yung buong table. Ngayon, pag bumaba ka na, bababa siya ng isang row. Ayan. So, kung hindi siya nakalock, mali yung data na pwede niyang ibigay. Kasi, for example, gusto mo hanapin yung kay Ana.
hindi si Frank, si Ana. Hindi niya mahanap kasi si Ana ay wala sa table. Ganun din kay Bert. See? Nahanap nila yung ano kasi nakalock yung sa age, pero pagdating dito, hindi. So, yun. So, usually, it's a good idea na i-lock niyo yung table. Uh, uh, lalo na kung specific table yung pagkukunan nyo. Ayan. Para make sure na yung data nyo is laging accurate. Ayan. Ayan. So, ayan na muna sa ngayon. Like I said, na lagi kong sinasabi sa paggamit ng Excel, mas maganda kung lagi kayong magpa-practice or gawin nyo lang, gumawa lang kayo ng mga situations paggamit ng VLOOKUP, trial and error lang. At have fun doing it. So, kapag gusto mo talaga matuto ng Excel, kailangan try mong mag-practice at mag-venture out kung para saan ang mga function na to. At kung saan mo pa sila pwedeng gamitin. Alright. So, yun lang muna. Salamat sa inyo lahat.